Meron kaming pagsusuri at pananaw hinggil sa EDCA. Dahil ang aming isinusuri na unionismo ay yung makabayan, makabayang unionismo, at doon sa simula pa lamang ng pagkakatatag ng mga union sa Pilipinas noong 1902, ang kanilang unang mga panawagan ay ibagsak ang imperialismong Amerikano. Ngayon, sa kasang ito ng EDCA, alam naman natin mahaba ang kasaysayan ng pagpapailalim ng Pilipinas bilang isang kolonya sa Amerika at gayon din yung kanilang pagkakaroon sa loob ng mahabang panahon ng mga base militar sa ating bansa. Nung napalayas na yung mga base militar na yan, ay nagkaroon ng iba't ibang pagtatangka at pag-isikap ang Amerika na maipagpatuloy ang kanilang presensyang militar dito sa ating bansa. Ang EDCA ay ang pinakahuling anyo lamang ng pag-isikap na ito. Ano yung partikular na katangian ng EDCA na tinututulan natin? Unang-una, ang EDCA ay nagbibigay ng isang flexible na pamamaraan upang umikot o magkaroon ng increased rotational presence ang mga US forces sa Pilipinas. Ibig sabihin, kakaiba doon sa dating panahon na meron tayong mga tiyak at nakatakdang mga base, sa ilalim ng EDCA ay malaya na silang maghanap o gumamit ng iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Makakasira man ito ng kalikasan, makakapinsala sa mga mamamayan, o makalikha ng takot at pangamba sa bahagi ng mga naninirahan sa mga lugar na ito. Ikalawa, yung EDCA ay pumapayag na gamitin ng mga puwersang militar ng Amerika ang mga base ng mga AFP. Saan ka nakakita ng ganyang bansa na pumapayag na gamitin yung kanilang sariling mga base ng mga foreign na mga military forces? Parang yan ay paglalantad at pagbubulat-lat na ng buong soberanya ng Pilipinas. Iba ang interest ng Pilipinas bilang bansa sa interest ng Amerika. Ikatlo, ang maaaring hantungan ng EDCA ay yung pagtatatag ng mga base militar. Ibig sabihin yung hindi na simpleng rotational presence, hindi na simpleng paggamit ng mga base militar na Pilipino, kung hindi, yung pagtatatag muli at pagpapalakas ng kanilang sariling mga base militar sa Pilipinas. Ito yung tatlong panganib na iniharap sa atin ng EDCA. Ito yung dahilan kung bakit ang pag-unawa natin dito ay isang matinding paglabag sa kasarinlan at soberanya ng ating bansa. Sa usapin ng ugnayang panlabas, hindi nangyayari na pantay ang ugnayan ng ating bansa at ng Estados Unidos gawa ng ang interes nila sa panghihimasok ay imperialismo. Interes nila na palawakin ang kanilang hawak sa iba't ibang pook ng mundo upang makakuha ng murang lakas pagawa, that's cheap labor, para makakuha ng dagdag na hilaw na mga materyales. Pangatlo ay gusto nilang palawakin ang pamilihan nila upang kung meron mang overproduction o surplus ng produksyon doon sa kanilang bansa, ay may bababagsakan silang merkado. Yun ang tatlong features ng imperialismo. Ngayon, magkakaroon ng krisis ang usapin ng kapitalismo, kaya kailangan nilang palawakin at palawakin pa ang babagsakan at pagkukunan ng mga murang lakas pagawa. Even in the research aspect, sa aspeto ng mga pag-aaral sa mga bagay-bagay na magagamit sa produksyon sa mga universidad, ay ginagamit na rin nila. So, research and development ay isang matingkad na aspeto na papasukin ng imperialistang Estados Unidos upang makakatulong sa mga transnational corporations. Tapos, ginagawa lang nila through mga networks ng mga universities yung tinatawag na research and development cooperation. Kaya mainam nang nasa union upang paninindigan ito at i-assert ang karapatan ng mga mamamayan, lalo na yung mga mag-aaral at mga guro ng mga universidad. Naramdam naming mga non-UP contractual yung mga patakarang ipinapatupad
mga patakarang pambansa hanggang sa patakaran ng mga administrador ng eskwelahan na aming pinagtatrabahuan, ramdam namin na tinutulak ang neoliberal schemes, no? At ang epekto dito sa amin ay pinapatingkad ang kontraktualisasyon. Patuloy ang UP sa pag-i-empleyo ng mga kontraktual at pinapabayaan ang pag-fill up ng mga vacant items. Bilang isang militante, progresibo at makabayang unyon, ang mga isyu ng bayan, lalo na usapin ng soberanya, no? Ang usapin ng kalayaan ng bayan, na alam na nating pinatitingkad ng EDCA, no? Bukod dun sa Visiting Forces Agreement, itong EDCA ay lalong nagpapatindi ng pagkontrol ng Estados Unidos sa ating bayan. Hindi lamang sa usaping ekonomiko, mas matindi yung panganib, no, ng usaping militar, ayudang depensa. Ito ay papanatili, no, pagpapalakas ng kapit nila sa mga bayang dati na nilang sinakop at ngayon indirectly kanilang sinasakop. Marami ng pinagkait na serbisyong panlipunan, pagsasapribado ng mga ospital at mga iba pa pang serbisyong panlipunan. Pero sa EDCA, no, libre ang lahat ng paggamit ng mga tropang kano. Libre ang kuryente, tubig, mga pasilidad, mga iba pang mga may kaugnayan sa pagpapanatili nila dito. Paghahambing na lang, no, ng paglalaan ng pondo habang pinagkakaita mo ang iyong mamamayan, anong dahilan kung bakit binigyan pa ng mga serbisyong libre ang mga tropang Amerikanong ito. Malinaw naman ang union natin ay militante, progresibo at makabayan. Sinusulong natin ang mga isyu ng sahod, trabaho at karapatan at sinusulong natin ang mga adhikaing makabayan sa bansa. Pagtingin ko, ang usapin ng EDCA ay usapin ng soberanya na may tindig ang union. Dapat meron tayong tunay na kalayaan mula sa dayuhang kontrol at pakikialam. Ang EDCA, simptomas lang yan ng overall na control ng US sa ating bansa. Ito yung aspeto ng military at ng lungsara, no, kaugnay ng mga plano nila sa Asia Pacific at pagsagot sa kanilang krisis. Sa akademya, nakikita natin ngayon yung internationalization, yung globalisasyon, yung atake sa maraming mga benepisyo. Magkadugtong yan magkakawing yan sa isang pakete ng sinatawag natin na neoliberal globalization. Malinaw din na ang union natin ay tumatayo para sa pagkakapantay ng kasarian, pagsusulong ng pagpapalaya sa kababaihan sa lahat ng uri ng pagsasamantala. Makita na rin sa kasaysayan, no, na ang pagtatayo ng mga base militar ay nagtatranslate sa pagkakaroon ng paglawak ng prostitusyon, mga kaso ng panggagahasa sa ating kababaihan at mismong pagpatay sa ating mga kabataan. Ang military bases ay symbol din ng patriarkiya sa antas na systemic, sa antas na mas malawak kaysa individual na patriarchal na mga pagsasamantala at pang-aapi sa ating kababaihan. Buwagin na kung anong dapat buwagin, lansagin na ang dapat lansagin. Pati na yung pamalaan ay dapat lang baguhin. Kailangan natin magsuri, gumalaw, no? At patuloy tayo makiisa sa sambayanan at lahat ng sektor para ipakita itong pagkikialam ng Estados Unidos sa karayaan, sa karapatan ng mga bayan, ang paghahasik ng terorismo sa buong mundo ay dapat sama-sama nating nilalabanan. Pakita talaga ang galit ng mamamayan sa mga ganitong mga patakaran at paglalansi sa mamamayan ng Aquino kasabwat ang Estados Unidos. Junk EDCA, assert sovereignty, no to U.S. military bases in whatever form in the Philippines. Pananagutin si Noynoy dahil talagang tuta, puppet, pahirap siya sa atin. Ang politikang Pilipino ay nabubulok na. It's a dilapidated political architecture kasi inaanay na po
Kaya kung inaanay na, dapat natin sunugin na.